Kabanata 2831. Ang tinig ni Emmer ay matalim, mabagsik, at nanginginig bilang huling dalawang Level 9 Supreme Paragon at pinuno ng Dragonoid. Agad niyang nakilala si Baldwin at iba pa mula sa airship. Ito ang dahilan kung bakit labis ang galit ni Emmer hanggang sa tila nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ang Primordial Sacred Land ay palaging isang prestihiyosong sekta sa mundo. Kaya hindi inasahan ni Emmer na makikitang nakikipagsabuatan si Baldwin sa mga Devil Cultivators. Lalong hindi niya inakalang darating ang araw na sasalakayin sila nito. Sa kanyang isip, malamang matagal nang may sabuatan ang tatlong panig. Sa sandaling iyon, kinontrol ni Emmer ang enerhiya sa kanyang katawan at pinadaloy ito sa kanyang buong kalamnan saka siya tumalon mula sa karagatan. Isang berdeng dragon na may haba na daan-daang talampakan ang lumitaw sa ibabaw ng dagat at nagsasalita sa wikang pantao. Baldwin Lynch, ang Dragonoid ay hindi kailanman tumawid sa iyo. Bakit mo kami inaatake? Ngunit agad niyang pinagsisihan ang kanyang sinabi. Nang siya ay lumitaw mula sa tubig, napansin niya ang isang matandang nakasuot ng itim na damit na may umaagos na demonic energy sa tabi ni Baldwin. Isang tingin pa lamang, nanginginig na ang kaluluwa ni Emmer at nanlamig ang kanyang katawan. Gren. Pagkatapos ng kanyang gulat, binalot niya ang sarili ng tubig dagat at naging isang sinag ng liwanag upang tumakas pabalik sa kailaliman. Pero hindi siya basta pinakawalan ni Gren. Ikaw ay walang iba kundi isang mahabang uod at isang maingay. How dare you increase your voice in front of me? Ginawa ni Gren ang isang kuko gamit ang kanyang mga daliri at ang mga banal na liwanag ay kumislap sa dulo ng kanyang kuko. Sa isang kisap mata, ang mga ito ay naging maraming divine chains of order. Ang galit ng isang semi-immortal ay hindi dapat maliitin. Sa loob lamang ng ilang segundo, natatakpan ng madidilim na ulap ang kalangitan at nagkikidlat sa paligid. Ang divine chains of order ay tumama kay Emmer na parang mga palaso. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang buong katawan ay nagbaha ng dugo. Alam ng Dragonoid na sila ay nasa bingit ng pagkatalo. Charge! Sigaw ng mga disipulo ng Primordial Sacred Land habang sumugod upang sirain ang depensa ng formation. Kumikislap ang mga ilaw mula sa kanilang mga teknik sa paligid. Nanatili si Baldwin sa airship. Ngunit kalaunan ay nagdesisyon din siyang sumali sa labanan. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumalat ang maraming demonic energy sa paligid. Kapag ang mga Dragonoid ay nahawakan ng demonic energy, ang kanilang asensya, dugo, at lakas ay agad na sinisipsip. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang demonic energy ay nagiging sanhi upang sila ay matuyo at maging mga kalansay. Samantala, sakam na sinisipsip ni Baldwin ang asensya, dugo, at lakas ng Dragonoids. Unti-unting lumitaw ang mga madidilim na selyo sa kanyang mga mata na parang apoy na sumasayaw sa dilim. Makalipas ang ilang sandali ang dating maganda at tahimik na lupain ng Dragonoid na puno ng makukulay na coral ay puno ng dugo at mga kalansay. Libo-libong Dragonoids ang napatay. Sa puntong iyon si Baldwin at ang iba pa ay papunta na sa ipinagbabawal na lugar ng Dragonoid na siyang treasure room. Ang huling Level 9 Supreme Paragon ng Dragonoid ay nagbabantay sa natitirang mga prodigy. Tumingin siya sa paparating na kaaway at sa 5 prodigy na kasama niya na may malungkot na mga mata. Sa huli nagdesisyon siya at tumingin kay Calvert at nagpadala ng mensaheng telepatiko. Tumakbo ka na Prince Calvert. Ang iba pang mga sagradong lupain ay tumitingin sa ating silid ng kayamanan mula nang mamatay si Darius. Dalhin mo ang susi ng treasure room at tumakbo. Ang treasure room ay ginawa ng isang Dragonoid Celestial. Bagamat ito ay may proteksyon lamang na katumbas ng isang divine weapon, kahit isang semi-immortal ay hindi ito mababasag ng walang susi. May pagkakataon pa ang Dragonoid na may bangon muli ang kanilang karangalan, ngunit kailangan na tumakas ni Calvert dala ang susi. Namula ang mga mata ni Calvert. Mariin siyang umiling at nagsabi, "Paano ko haharapin ang mga nakatatanda kung tatakbo ako ngayon, na alam kong lahat kayo ay mamamatay sa pakikipaglaban?" Ngumiti ng mapait ang Supreme Paragon at sinabi, "Aking prinsipe, kailangan mong manatiling buhay upang isang araw ay makapaghiganti ka para sa ating lahat."
Pagkatapos nito, ang huling Supreme Paragon ng Dragonoid ay kumuha ng ilang teleportation amulets mula sa kanyang storage ring at ibinigay ang mga ito kina Calvert at sa iba pang apat na prodigy. Ginawa niya mismo ang mga teleportation token na iyon. Kaya nitong mag-teleport ng hanggang 10,000 milya. Ang mga ito ang pinakamahusay na sandata para makatakas sa mga mapanganib na sitwasyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay upang bumuo ng isang tanda. Ang kanyang aura ay naging hindi matatag at tila nawawala sa kontrol. O hindi, siya ang magpapahamak sa sarili. Ang mga disipulo ng Primordial Sacred Land na nakapalibot sa Supreme Paragon ay natigilan at natakot. Ang lakas ng pagsabog ng isang Level 9 Supreme Paragon ay nakakatakot. Kahit si Baldwin ay kailangang maging labis na maingat kapag humaharap dito. Kaya natural lamang na matakot ang mga disipulong nasa antas lamang ng Royal Paragon. Sumabog ang liwanag mula sa katawan ng Supreme Paragon. Sinundan ito ng isang malakas na pagsabog sa kailaliman ng dagat. Sa mismong sandaling iyon ay ginamit niya ang pagkakataon upang i-activate ang teleportation amulet ni na Calvert at ng iba pa. Sa isang kislap ng maputlang-puting liwanag, nawala sina Calvert at iba pa at nag-teleport sa ibang lugar. Si Gren ang nanguna sa pagpasok ng mga puwersa sa Dragon Palace. Bilang isang semi-immortal mataas ang kanyang pakiramdam sa kapaligiran. Kahit ginamit ang pagsabog bilang panlilinlang agad niyang napansin na may mali nang ma-activate ang mga amulet. Ngunit dahil sa shockwave ng pagsabog na sumira sa paligid ng puwang, hindi niya napigilan ang pagtakas ni na Calvert at ng iba pa. Damn it, mura niya nang mapagtanto ng kanyang divine sense na matagal nang nakatakas sina Calvert. Ang self-destruction ay pumatay din ng maraming disipulo. Nasira rin ang Dragon Palace. Kinunot ni Gren ang kanyang noo at nagpakita ng pagkadismaya. Hanapin niyo sila, patay o buhay. Alam niyang mahalagang mapatay si Calvert upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Pagkatapos niyang sabihin ay nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa nang maisip kung gaano kalakas ang kanilang mga kaaway. Hindi siya kasing galing ni Drake na may 5-clawed Golden Dragon Bloodline o kasing lakas ni Damian na namatay sa Starry Sky Battle Space. Maliit lamang ang tsansa na makapaghiganti siya ng mag-isa. Arg, may dapat akong gawin. I can't just wait here and do nothing kapag alam kong mamamatay na sila. Habang siya ay nagdadalamati at puno ng galit, naalala niya si Severin. Alam ng buong Blue Realm na ang Grande Uno Sacred Land at Primordial Sacred Land ay nasa digmaan sa nakalipas na 6 na buwan. May mga bali-balitang si Severin ay pumatay ng 2 Level 9 Supreme Paragons ng Evil Tribe ng sunod-sunod sa North Sea ilang araw pa ang nakalipas. Muli na namang naging usap-usapan ang kanyang pangalan sa buong lungsod. Mahigpit na hinawakan ni Calvert ang susi ng treasure room at may malamig na tingin na nagsabi. Tama, kailangan kong hanapin si Severin. Agad siyang lumipad patungo sa kalangitan at nagtungo sa Midland. Sa Enchanted Deck, bughaw ang langit na may kaunting ulap. Makapal ang antas ng espiritual na enerhiya. Sa hapon, sumisikat ang araw papasok sa silid sa pamamagitan ng bintana. Nakatayo si Severin sa harap ng salamin habang tinutulungan siya ni Dayan at Gilda na magbihis. Nasa magandang mood siya mula nang magkaroon ng breakthrough ang iba kahapon. Ang pagsalakay ng mga Devil Cultivator ay naglalagay ng matinding presyon kay Severin at matagal na siyang tensyonado. Matagal na rin mula nang magkaroon siya ng pagkakataon na magpahinga. Kaya tinawag niya sina Woolrich, Felipe, at ang iba pa upang magtipon. Uminom sila at nagdiwang buong gabi. Natapos lamang ang salo-salo ng mataas na ang buwan sa langit at lahat ay lasing. Sa wakas ay bumalik si Severin sa kama kasama ang kanyang mga asawa na natutulog sa kanyang tabi. Pinanood ni Severin habang inaayos ni Dayan at Gilda ang kanyang damit. Ngumiti siya at marahang nagsalita na ayos na at magpahinga muna kayo sa mga susunod na araw. Sa tingin ko ay hindi agad sasalakay ang mga Devil Cultivator. Ilalabas ko rin ang tore ng Green Emperor upang makapasok kayong lahat at magsanay. Pagkatapos noon, umalis siya sa silid, lumipad paitaas, at naghanda upang ipatawag ang tore ng Green Emperor. Ang pangunahing gamit ng tore ay para sa depensa. Ang lakas ng pag-atake nito ay medyo mababa.
Noong huling labanan sa North Sea, naramdaman ng Tore na nasa panganib si Severin at kusa itong lumabas upang iligtas siya. Pagkatapos noon, mas nakontrol niya ang sandatang ito. Sa isang isip lamang, kaya niyang ipatawag ang Tore sa kanyang tabi kahit gaano pa ito kalayo sa kanya. Mas makakatulong kung ilalagay ang Tore sa sagradong lupain upang makatulong sa pagsasanay ng mas maraming elite na disipulo at palakasin ang kapangyarihan ng sagradong lupain. Maaaring mukhang malakas ang Grande Uno Sacred Land dahil kay Adrian, ang semi-immortal, 6 na Supreme Paragon, at ilang Royal Paragon. Ngunit mahina pa rin ito kung ihahambing sa Primordial Sacred Land, Evil Tribe, at Yellow Ghost Tribe. Matapos ang pag-atake sa North Sea, nagkaroon ng malubhang sugat si Adrian habang inililigtas si Severin. Sa ngayon, nagpapahinga siya at nagpapagaling sa loob ng kuweba at aabutin ng ilang taon bago siya tuluyang gumaling. Ngunit mapapaikli ito sa ilang buwan kung papasok siya sa Tore kung saan 20 beses na mas mabilis ang oras kaysa sa labas. Sa pag-iisip na iyon, ipinatawag niya ang Tore at inihagis ito upang lumaki sa orihinal nitong laki. Pagkatapos noon, papasok na sana siya sa Tore upang magsanay, ngunit narinig niya ang boses ni Adrian sa kanyang isipan na apurahan at mangyaring pumunta agad sa bulwagan ngayon. Kumunat ang noo ni Severin. Sa isang isip, lumitaw ang umiikot na hangin at bumalot sa kanyang katawan. Pagkatapos, hindi na siya nakita sa lugar na iyon. Makalipas ang 1 minuto, nakarating siya sa bulwagan. Paglabas niya mula sa kawalan, nakita niya si Adrian na nakaupo sa gitna ng mapatla at mukhang may sakit. Sa kaliwa ay si Amethyst at sa kanan naman ay nakaupo si Heath na kakabalik lamang mula sa North Sea at Simona. Nakita rin ni Severin ang isang binatang may 2 sungay ng dragon sa kanyang noo. Nakasuot ito ng kulay lila at gintong kasuotan na may turkesa na hairpin sa ulo. Isang dragonoid. Nagulat ng kaunti si Severin na makakita ng isa sa bulwagan. Mula nang mamatay si Darius, hindi na nagpapakita ang mga dragonoid sa Blue Realm. Ano ang nagdala sa isa rito ngayon? Habang iniisip ni Severin ang sagot, napangiti si Amethyst at nagsalita na, "Severin, nandito ka na, umupo ka." Nang kumpleto na ang lahat, nagsalita si Adrian, na ang pinuno ng Primordial Sacred Land na si Baldwin ay nakipagsabwatan sa Evil Tribe at Yellow Ghost Tribe. Sila ngayon ay nasa East Plain at sinasalakay ang mga dragonoid. Nalipol ang buong lahi ng dragonoid. Si Calvert ay nakatakas at siya na lamang ang natitirang dragonoid. Nagulat si Severin nang marinig ang malungkot na trahedya ng mga dragonoid. Ano nalipol ang mga dragonoid? Ang dragonoid ay dati isa sa mga kaalyado ng Primordial Sacred Land. Ngayon ay tinalikuran sila ni Baldwin at inatake. Marahil ay nakita ni Amethyst kung gaano kagulat si Severin at natakot na baka hindi siya maniwala sa impormasyon. Itinuro niya ang binata at sinabi na ito si Prinsipe Calvert, ang ikalawang prinsipe ng mga dragonoid. Agad na tumayo si Calvert at magalang na yumuko kay Severin. Namumula ang kanyang mga mata at ang puti ng kanyang mata ay puno ng nakikitang mga ugat ng dugo. "Severin, aking kabanalan, nakikiusap ako na tulungan mo akong ipaghiganti ang mga dragonoid," sabi ni Calvert sa malungkot at galit na tono. Naningkit si Severin, na ang kanyang mga mata ay walang pakialam na nagtanong, bakit gustong patayin ni Baldwin ang mga dragonoid? Naaalala ko na malapit ang ugnayan ng dragonoid at ng Primordial Sacred Land noong nasa Eastern Sea Secret Realm ako. Hindi ba kaalyado ng Primordial Sacred Land ang dragonoid? Wala kang ideya. Matapos mamatay si Elder Darius, naging maingat kami sa lahat dahil ayaw naming makabangga at makagalit ng iba. Ngunit ang Primordial Sacred Land, ang Evil Tribe at ang Yellow Ghost Tribe ay nagpasya na baligtarin kami at wasakin kami, sabi ni Calvert na puno ng galit at lungkot. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at nagpatuloy sa galit na pagsasalita. Alam nila na patay na si Elder Darius at hinahabol nila ang aming kayamanan. Sa paliwanag ni Calvert, naunawaan ni Severin kung bakit aatakihin ng Primordial Sacred Land at ng mga Devil Cultivator ang mga dragonoid. Matapos ang huling labanan sa North Sea, nakaranas ng mabibigat na pagkawala ang mga Devil Cultivator. Sa katunayan, hindi lang iyon ang huling labanan. Mula pa sa simula ng digmaan, ang Evil Tribe at Yellow Ghost Tribe ay dumanas na ng malalaking pagkalugi. Sa kabuuan,
maraming Supreme Paragon mula sa dalawang sekta ang napatay ni Severin. Gumagamit ang mga Devil Cultivator ng masasamang teknik upang mag-breakthrough sa pamamagitan ng paglamon sa mga tao at pag-refine ng kanilang mga kaluluwa. Mas mabilis ang kanilang pag-unlad kumpara sa mga normal na cultivator. Gayunpaman, hindi agad mapapalitan ng dalawang sektang iyon ang pagkawala ng kanilang mga mas malalakas na cultivator. Upang makapag-breakthrough ang mga Royal Paragon tungo sa Supreme Paragon, kakailanganin nila ng napakaraming resources. Bukod sa Dragonoid, wala nang mas magandang opsyon sa Blue Realm upang makuha ang mga resources na iyon. Ang ibang Sacred Land ay may mga semi-immortal na nagbabantay at nagpoprotekta, samantalang nawala na sa Dragonoid si Darius noon pa. Kaya iyon ang dahilan kung bakit pinili ni Baldwin ang Dragonoid. Ngayon na malinaw na ang lahat, nahirapan si Severin na sabihin ang kanyang sasabihin. Paano ko ba ito sasabihin? Hindi pa ako ganap na nakabawi mula sa labanan sa North Sea. Plano niyang tanggihan ang hiling ni Calvert dahil hindi naman siya malapit sa mga Dragonoid, kaya walang dahilan upang tulungan sila laban sa mga Devil Cultivator ngayon. Inaasahan na iyon ni Calvert. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsalita. Nasa akin ang susi sa silid ng kayamanan. Upang mabuksan ang silid kailangan ng password. Kapag nalaman iyon ni Baldwin hahabulin nila ako. Kung matutulungan ako ng Gronde 1 Sacred Land na mabawi ang kayamanan sa Dragon Palace, maaari kayong pumili ng kahit ano mula sa silid ng kayamanan. Naging tahimik ang bulwagan. Narinig na ni Severin ang maraming kahangahangang bagay tungkol sa silid ng kayamanan sa Dragon Palace. Ang Dragonoid ay umiiral na sa loob ng maraming siglo. Noong sinaunang panahon kasing lakas sila ng mga sinaunang mababangas na halimaw. Mahilig sila sa kayamanan, na lahat ng uri ng bihira at kakaibang kayamanan. Matapos ang maraming siglo nakalikom ang Dragonoid ng napakaraming kayamanan. Kahit na nasa ika-6 na antas na ng Supreme Emperor si Severin, ngayon natutokso pa rin siya sa kayamanang nakolekta ng Dragonoid. May mahabang kasaysayan ang Dragonoid mula pa noong sinaunang panahon, isang organisado at malakas na sekta. Maraming metal at alchemical pills na mahirap na hanapin ngayon at nawala na ay karaniwan lamang noon. Si Amethyst ang unang bumasag sa katahimikan. Napangiti siya at nagsalita, "Huwag kang mag-alala, Prinsipe Calvert. Ang Primordial Sacred Land, Evil Tribe at ang Yellow Ghost Tribe ay aming mga kaaway. Hindi kami kailanman papanig sa kanila." Tiningnan ni Heath si Calvert ng may matinding interes at nakita niya si Calvert na parang isang kayamanan. Haha, kung ganoon wala na tayong dahilan para tumanggi pa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2835. Malinaw na lubos na natukso si Severin. Ang Dragonoid ay nakapag-ipon ng napakalaking kayamanan sa loob ng maraming siglo. Kung makakakuha siya ng bahagi nito, magiging kapaki-pakinabang iyon para sa kanya. Maaaring may mga alchemical pills na ginawa pa noong sinaunang panahon. Kahit na hindi angkop ang kayamanan para sa Supreme Paragon, maaari pa rin itong magamit upang palakasin ang mga disipulo ng Gronde 1 Sacred Land at mapataas ang kabuoang lakas ng sagradong lupain. Ayaw ni Severin na mapunta ang mga kayamanang iyon sa kamay ng Primordial Sacred Land at ng mga Devil Cultivator. Nag-isip siya sandali at sa wakas ay tumango. Dahil sumang-ayon ang pinuno ng sekta at ang ikatlong nakatatanda na tumulong, susundin ko ang kanilang kagustuhan, sagot ni Severin. Ikinampay ni Mona ang kanyang kamay at galit na nagsalita. Ang mga Devil Cultivator ay isang grupo ng mga walang dangal na tao. Sila ay walang honor, masama, at malupit sa mga Dragonoid. Siyempre handa kaming lumaban kasama mo, Prinsipe Calvert. Sa una, medyo kinakabahan si Calvert at nag-aalala na baka hindi pumayag si Severin at ang Gronde 1 Sacred Land na tumulong. Nang malaman niyang pumayag si Severin, labis siyang gamaan ang pakiramdam. Sa katunayan, inihanda na niya ang sarili na tanggihan nina Severin at ng Gronde 1 Sacred Land. Kahit alam niyang magkaaway ang Gronde 1 Sacred Land at ang Primordial Sacred Land, alam din niyang kakalaban lang nina Severin at Adrian kay Horace sa North Sea kamakailan. May luha sa kanyang mga mata, labis siyang naantig.
Salamat sa inyong lahat. Pagkatapos noon, magalang siyang yumuko upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa sandaling iyon, ikinaway ni Adrian ang kanyang kamay upang maglabas ng isang dinakikitang puwersa na umangat kay Calvert at pinatayo siya ng tuwid. Sa laban sa Eastern Sea, kinailangan kong harapin ang dalawang tao. Kahit nabigyan ko si Darius ng matinding pinsala, hindi yun sapat upang pumatay ng isang semi-immortal. Matagal kong pinag-isipan at ang tanging kong naging conclusion ay si Daryl ang pumatay kay Darius. Karamihan sa mga tao sa Blue Realm ay naniniwala na si Adrian ang pumatay kay Darius. Ngunit ayaw niyang akuin iyon. Dahil mas marami ang kanyang kalaban sa laban na iyon, kinailangan niyang umasa sa kanyang espada na Emerald Blade, isang antas 3 proteksyon na banal na sandata upang saktan si Darius. Bagaman ang isang semi-immortal ay hindi kasing lakas ng isang tunay na immortal, ang antas ng sagradong pilosopiya nito ay malapit na sa ganap na yugto. Hindi bababa sa dalawa sa kanyang espiritu, pag-iisip, at kaluluwa ay nasa ganap na yugto na. Mahirap patayin ang isang semi-immortal ng kapwa semi-immortal. Sa pinakamasama, maaari pa rin siyang makatakas kung alam niyang natatalo na siya. Kung hindi ginamit ni Severin ang tore ng Green Emperor upang ikulong ang kawalan sa paligid, maaaring nakatakas si Hora. Umasa rin si Adrian sa Loren Divine Blade at sa tulong ni Severin upang itulak si Hora sa puntong pinili nitong magpakamatay sa pamamagitan ng pagsabog ng sarili. Kahit ganoon, hindi rin naging maganda ang kalagayan nina Adrian at Severin. Isa lamang iyong laban sa isang semi-immortal. Samantalang sa labanan sa Eastern Sea ay may dalawang semi-immortal na sina Darius at Daryl. Matapos ang laban na iyon, matagal na nag-isip si Adrian dahil kainahinala ang pagkamatay ni Darius. Sa huli, napagpasyahan niya na ang tanging taong maaaring pumatay kay Darius ay si Daryl. Ngayon na nalaman na ni Calvert ang katotohanan, naging madilim at puno ng galit ang kanyang mukha. Namula ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at nagsalita ng may puot. Salamat sa pagsabi sa akin. Mukhang matagal na kaming tina-target ng Primordial Sacred Land. Kaya nila nagawang maglunsad ng pag-atake ng ganoon kabilis. Bagaman hindi kasing talino ni Drake o kasing lakas ni Damian si Calvert, isa pa rin siyang henyo. Sa paliwanag ni Adrian, mabilis niyang pinag-ugnay ang lahat ng pangyayari at natukoy ang pangunahing dahilan kung bakit sila inatake. Mula nang mamatay si Darius, nawala sa Dragonoid ang kanilang pinakamalakas na tagapagtanggol. Plano ni Daryl na patayin si Darius upang magkaroon ng pagkakataon ng Primordial Sacred Land na salakayin ang Dragonoid at nakawin ang kanilang mga kayamanan. Sa puntong iyon, huminga ng malalim si Calvert, tumingin ng may determinasyon, at nagsalita na ibinibigay ko ang aking salita. Tulungan ninyo akong mabawi ang silid ng kayamanan, iligtas ang aking mga kababayan at maaari ninyong kunin ang kahit anong kayamanan mula sa silid ng kayamanan. Siya na lamang ang natitirang miyembro ng kanyang lahi. Imposible na para sa kanya na mapanatili ang Dragonoid bilang isa sa pinakamakapangyarihang puwersa. Bilang isang Royal Paragon, napakapanganib para sa kanya na hawakan ang susi sa silid ng kayamanan. Napagpasyahan niyang mas mabuting gawin itong gantimpala at ibigay sa Grundy Uno Sacred Land kapag natulungan siya sa kanyang paghihiganti. Sa Dragon Palace sa Eastern Sea, nakaupo ng mayabang si Baldwin sa trono kung saan dating nakaupo si Darius habang pinagmamasdan ang marangya, detalyado, at kahangahangang bulwagan. Ilang batang Dragonoid ang nakahiga sa lupa at walang tigil na nanginginig. Kasama nila ang mga nilalang sa dagat. Nanginginig din ang kanilang mga katawan ng hindi mapigilan. Sa labas ng bulwagan, si Seren, ang pinuno ng Evil Tribe, ay kinokontrol ang Turtle Prime Minister at pumasok sa malaking bulwagan na may madilim na mukha. Elder, nawawala ang isang susi sa silid ng kayamanan ng Dragon Palace. Hindi namin mabuksan ang silid ng kayamanan, ulat ni Seren. 3 susi ang kailangan upang mabuksan ang silid ng kayamanan. Isa itong paraan upang maiwasan ang alitan sa pagitan ng mga nakatatanda at mga disipulo. Kaya ang mga susi ay ipinamahagi sa isang nakatatanda, isang henyo, at ang huling bahagi ay itinago sa templo ng ninuno. Hawak ni Emer ang isang susi at napunta ito sa kalaban nang siya ay mapatay. Nang makapasok ang kalaban sa palasyo, natagpuan nila ang isa pa sa templo ng ninuno.
Hinanap nila ang huling susi sa lahat ng lugar ngunit hindi nila ito natagpuan. Labis na nagalit si Seren dahil doon. Sa huli, nahuli ng kanyang mga tauhan ang Turtle Prime Minister at tinanong ito tungkol sa kinaroroonan ng huling susi. Doon lamang nila nalaman na nasa kay Calvert ang huling susi. Galit na nagtanong si Baldwin nang malaman niyang wala sila ng kumpletong hanay ng mga susi. Nasaan siya? Hindi mabilang na demonic energy ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Ang aura at presyon ng ikasyam na antas na Supreme Paragon ay bumagsak sa Turtle Prime Minister at madiing idiniin ito sa lupa. Ang nakakatakot na aura ay labis na ikinabahala ng Turtle Prime Minister, kaya upang iligtas ang sarili agad nitong sinagot ang tanong. Ginamit ni Emmer ang teleportation amulet upang ilayo si Calvert. Kung ganoon bakit kailangan pa kita, sigaw ni Baldwin habang naniningkit ang kanyang mga mata. Ang kanyang itim na mga mata ay kumikislap sa malakas na kapangyarihan. Ang malakas na sigaw ay umalingaw sa buong Dragon Palace at nagpagalaw sa tubig dagat na lumikha ng maraming alon. Ang mga nilalang sa dagat ay nagsuka ng dugo at natakot. Ang mga may mababang antas ay sumabog at naging ulap ng dugo. Ang dugo ay damaloy na parang ilog patungo kay Baldwin at pumasok sa kanyang katawan. Nanginginig ang Turtle Prime Minister at sumigaw ng may takot. Maawa ka sa aking buhay. Isang walang silbing basura, sabi ni Baldwin na naiinis. Ang paghingi ng awa ng Turtle Prime Minister ay lalo lamang siyang nainis. Itinaas niya ang kanyang kamay at dinurog ang Turtle Prime Minister. Nasa bulwagan din si Gren. Nagsalita siya na sa tingin ko isa sa mga nakatakas sa akin ang may hawak ng huling susi. Hindi maganda ang ekspresyon ni Baldwin dahil labis siyang galit. Nakarating na sila sa silid ng kayamanan ngunit wala ang susi kaya hindi nila ito mabuksan. Ang silid ng kayamanan ay gawa sa metal na oro at banal na ginto. Taglay nito ang mga batas ng langit at lupa. Kung walang susi, kahit semi-immortal ay hindi ito mabubuksan. Walang magawa ang sinuman. Lalong nainis si Baldwin sa kaalamang naroon ang kayamanan ngunit hindi niya ito makuha. Naalala niya ang mga batang Dragonoid na nakatakas, ikanaway ang kanyang kamay, at nagutos. Hanapin ninyo sila. Gusto ko silang makita patay man o buhay. Hindi nang ahas sina Seren at ang iba na suwayan si Baldwin. Agad silang kumilos at nagtungo sa East Plain. Sa Grundy 1 Sacred Land sa Midland, nakaparada ang summon airship sa himpapawid malapit sa pasukan ng sagradong lupain. Ang malaking anino nito ay bomb alert sa lugar at tinakpan ang sikat ng araw. Sa unahan ng airship, nakatayo si Severin na suot ang puting kasuotan habang hinihipan siya ng banayad na hangin. Inilaan ng Grundy 1 Sacred Land ang karamihan ng kanilang lakas tao sa laban na ito upang manalo at itaboy ang Primordial Sacred Land, Evil Tribe, at Yellow Ghost Tribe palayo sa Dragon Palace. Kasama sa hanay ang isang semi-immortal, 3 Supreme Paragon, 12 Royal Paragon, at ilang daang Paragon. Karamihan sa mga Royal Paragon ay yaong sumama kay Severin upang protektahan ang South Sky. Sumama rin sa laban sina Francis, Alan, at ang iba pa. Ang 2 Supreme Paragon ay sina Heath at Mona habang ang semi-immortal ay si Adrian. Tiningnan ni Severin ang mahinang mukha ng kanyang guro at nagsalita. Guro, bakit hindi ka na lamang manatili? Hindi ka palubusang nakakabawi. Umiling si Adrian at marahang nagsalita. Batay sa impormasyong galing kay Calvert, naroon din si Hora. Kung hindi ako pupunta wala sa inyo ang makakalaban sa kanya. Seryoso ang mukha ni Heath. Nakakunot ang kanyang noo habang nagtitipon ang espiritual na liwanag sa kanyang katawan. Walang ekspresyon si Mona habang nakatingin sa malayo at walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip. Maliban kay Severin, walang ibang nagtangkang pigilan si Adrian. Sa ganitong sitwasyon, tahimik na napabuntong hininga si Severin. Nakikita na niya ang isang matinding laban na darating. Mas mabuti na may kasama silang semi-immortal. Kaya hindi na siya nagtangkang manghikayat pa. Sa isang isip, ipinatawag niya ang tore ng Green Emperor. Mataas ang kanyang kumpiyansa sa tulong ng isang makalangit na sandata. Pagkatapos noon, tumingin siya sa maingay na mga disipulo sa likod ng airship at nagsalita. Oras na para umalis. Ang espasyo sa paligid ng airship ay umalon at agad itong nawala.
Matapos lumipad sa kawalan ng ilang sandali, naramdaman ng divine sense ni Severin na nakarating na sila sa Eastern Sea. Kinontrol niya ang mga batas ng espasyo upang ibalik ang airship sa tunay na mundo. Sa isang iglap, lumitaw ang summon airship sa ibabaw ng Eastern Sea. Samantala, katatapos lamang ni Baldwin na lumunin ng dugo at enerhiya ng Turtle Prime Minister at ng iba pa sa Dragon Palace sa ilalim ng dagat. Nang lumitaw ang summon airship, agad niya itong naramdaman. Si Hora ay nagpapahinga habang nakapikit. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tumangala, at malamig na nagsalita. May paparating. Walang duda, napansin din ni Baldwin ang summon airship. Ang pandama ng isang ikasyam na antas na Supreme Paragon ay hindi basta-basta. Ngumiti siya ng masama, mukhang nagpa siya ang Grundy Uno Sacred Land na manggialam. Pagkatapos noon, tumayo siya mula sa kalangitan. Sa isang hakbang, nawala siya sa palasyo at muling lumitaw sa ibabaw ng dagat. Nasa likod ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan sina Severin, Heath, Mona, Calvert, at ang iba pa. Sa wakas, handa na siyang bumalik sa Thunder Peak region matapos ang digmaan. Baldwin, ang Primordial Sacred Land ay palaging isang matuwid na sekta. Ngunit ikaw ay isang malupit, masama at walang awang tao. Pinapatay mo ang aking mga kababayan at winasak ang aking tahanan. Sumusumpa ako na hindi ako magpapahinga hanggat hindi kita napapatay, galit na pagsaway ni Calvert. Dahil naroon sina Severin at ang iba upang tulungan si Calvert na maghiganti, kailangan nilang ipakita ang kanilang paninindigan. Pinakawalan ni Severin ang kapangyarihan ng kanyang Supreme Paragon. Ang nakakatakot na aura ay nakaapekto sa langit at lumikha ng maraming kulog. Mahinahon niyang sinabi, Baldwin, ang Dragonoid at ang Grundy Uno Sacred Land ay nagtutulungan na ngayon. Umalis ka na sa Eastern Sea at ibalik ang treasure room ng Dragon Palace kay Calvert. Sa sandaling iyon naunawaan ni Baldwin kung ano ang pakay ng Grundy Uno Sacred Land. Kahit hindi niya alam kung anong kapalit ang ibinayad ni Calvert upang humingi ng tulong, hindi niya balak isuko ang treasure room. Pumalakpak siya at ngumisi. Kung ganoon tingnan natin kung paano ninyo ito mababawi mula sa akin. Pagkatapos ay may lumitaw na whirlpool. Ang mga disipulo ng Primordial Sacred Land at ng Evil Tribe ay nagpakita at pinalibutan sina Severin at ang iba habang masama ang tingin sa kanila. Napansin ni Gren na may nangyayari. Agad niyang dinala ang kanyang mga tauhan pabalik sa Eastern Sea. Ang kanyang katawan ay kumislap sa madilim na aura. Ang hangin ng kasamaan ay matalim na parang kutsilyo at pinagyelo ang dagat. Matapos mamatay si Hora bumaba ang kabuoang lakas ng Evil Tribe. Kaya labis na kinamuhian ni Gren sina Severin at ang Grundy Uno Sacred Land na nais niyang pagpira-pirisuhin sila at kainin ang kanilang laman. Dadalhin na sana niya ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang Grundy Uno Sacred Land kung may semi-immortal na tutulong sa kanya. Walang emosyon si Gren habang tinitigan si Adrian. Alam niyang desidido ang Grundy Uno Sacred Land na lumaban nang makita niyang pinilit ni Adrian na pumunta kahit hindi pa siya magaling. Sinabi niya kay Adrian, alam kong hindi ka paganap na nakakabawi. Ipagkakaloob ko sa iyo ang nais mong mas maagang kamatayan. Matapos mamatay si Hora matagal na niyang gustong makipagtulungan kay Baldwin upang patayin si Adrian. Ngunit dumating si Jackson sa tamang oras at nailigtas si Adrian. Nagpakita si Gren ng masama at malupit na ngiti sa kanyang kulubat na mukha, dahil naglakas loob si Adrian na lumaban kahit hindi pa siya lubos na gumagaling. Walang pag-aalinlangan inilabas niya ang isang itim na punyal. Lumaki ang punyal nang mailabas ito. Nakaukit dito ang mga bulaklak, isda, ibon, insekto, kalansay at mga multo. Sumabog ang mga batas ng pagkawasak. Ang kanyang aura ay naging marahas nang mailabas ang banal na sandata ng proteksyon na nagpadama sa kanya ng matinding lakas at karangyon. Tingnan natin kung gaano kakalakas, sabi ni Adrian nang walang pakialam. Kung napatay niya si Hora hindi niya iniisip na magiging problema si Gren na mas mahina kaysa kay Hora. Agad siyang kumilos palabas ng airship. Ang Emerald Blade ay naglabas ng liwanag na banal. Isang matinis na tunog ang umalangaw sa hangin. Sinundan ito ng maliwanag at nakakasilaw na espada na liwanag sa kalangitan. Ang ginawa ni Adrian ay parang hudyat ng pagsisimula ng digmaan.
Itinaas ni Heath ang kanyang kamay upang lumikha ng sinag ng espiritual na enerhiya na nagliwanag sa Eastern Sea. Inalis ni Mona ang kanyang hairpin at iwinasiwas ito. Tumama ito diretso kay Seren na may nakakatakot na intensyon na pumatay. Sumigaw si Baldwin, "Charge!" Si Severin ang kanyang target. Sa isang iglap sumugod siya na parang pana habang hawak ang mga batas at lihim na tinitipon ang banal na liwanag ng pagkawasak. Sa isang isip lamang ipinatawag ni Severin ang Loren Divine Blade. Nagbago ng husto ang kanyang aura nang hawak niya ito. Isang makapangyarihang batas ng swordsmanship ang nagliwanag sa kanyang katawan. Napakaliwanag at napakainit nito na kayang sunugin ang balat ng tao kahit milya-milya ang layo. Hawak ang Loren Divine Blade si Severin ay tumayo ng tuwid at matatag habang nakalutang sa ibabaw ng karagatan. Malakas ang ihip ng hangin. Ang masaganang sword wheel ay bumalot sa kanyang katawan. Ang mga batas ng swordsmanship ay dumadaloy sa paligid niya at ang makinang na celestial na liwanag ay nagliliwanag mula sa kanyang katawan. Mula sa malayo para siyang isang celestial swordsman mula sa sinaunang panahon. Kasabay nito pinakawalan niya ang kanyang antas, 6 na Supreme Paragon na kakayahan at ginawa itong isang nakakatakot na shockwave na yumunig sa lahat ng direksyon. Ang kumpletong yugto ng mga batas ng swordsmanship, bulalas ni Baldwin na may masamang mukha dahil hindi niya inaasahan na makakamit iyon ni Severin. Ang mas ikinagulat ni Baldwin ay naalala niyang ilang araw lamang ang nakalipas ay isa lamang level 5 Supreme Paragon si Severin nang makita niya ito sa hangganan ng North Sea. Paano siya nakapag-advance ng ganoon kabilis? Nagkaroon si Baldwin ng ilusyon na parang kaya ni Severin sirain ang hadlang ng antas ng kasing dali ng pagkain at pag-inom. Marami nang nakitang dakilang henyo si Anstora, ngunit wala ni isa ang nakapag-cultivate at umangat ng kasing bilis ni Severin sa yugto ng Supreme Paragon. Ang pagiging isang Supreme Paragon ay nangangahulugan na ang isang cultivator ay nagsisimulang umunawa sa mga batas ng langit at lupa at bumuo ng sariling banal na pilosopiya. Bawat hakbang ay kailangang gawin ng may matinding pag-iingat. Maaaring kailanganin ng isang Supreme Paragon na magsanay sa pag-iisa sa loob ng maraming taon at kahit ganoon ay maaaring wala pa ring makuhang resulta. Ngunit hindi ganoon si Severin. Para siyang paboritong anak ng Diyos. Matapos niyang makuha ang asensya ng True Immortal mula sa Starry Sky Battle Space, nagawa na niyang makalusot sa mga antas sa napakabilis na paraan. Ang pagitan ng bawat antas ng Supreme Paragon ay tila wala para sa kanya dahil napakabilis niyang umangat. Sa sandaling iyon pinagsisihan ni Anstora ang pagpili niyang lamunin si Baldwin. Kung si Severin ang kanyang nilamon at kinuha ang katawan nito, sana ay nakalaya na ang kanyang tunay na katawan ngayon. Ngunit syempre naiisip lamang niya iyon sa kanyang isipan. Ang pagkaabala ay bawal sa labanan. Agad siyang bumalik sa katinuan at ginamit ang kanyang kakayahan. Biglang sumiklab ang demonic energy at bumalot sa maraming milya sa paligid. Taglay nito ang mga emosyon at pagnanasa ng tao na humalo sa isang nakakatakot na aura ng pagkawasak na rumaragasa papunta kay Severin na parang dambuhalang alon. Iyon lang ba ang kaya mo? Kunot noong sabi ni Severin habang malamig na ngumisi. Iwinasiwas niya ang Loren Divine Blade at lumikha ng isang makapangyarihang sword beam na halos 1,000 talampakan ang haba. Ang maliwanag na sword beam ay humati sa langit at winasak ang demonic energy na parang napakadali lamang. Go! Itinaas ni Baldwin ang kanyang braso at hinawakan ang hangin sa kanyang harapan gamit ang kanyang mga daliri nang makita niya ang paparating na sword beam. Ang kanyang mga daliri ay kumikislap sa itim na liwanag. Ang kapangyarihan ng mga batas ay lumitaw mula sa kawalan at naging isang itim na demonic claw na sumalubong sa sword beam. Binura ng demonic claw ang sword beam. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang lumikha ng malalakas na shockwave. Tumayo si Baldwin ng may pagmamalaki sa kawalan at tumingin pababa kay Severin. Ang kanyang titig ay puno ng paghanga. Inaamin kong minamaliit kita. Isang malaking sorpresa na makita kang may ganitong lakas sa antas 6 na Supreme Paragon. Natatakot ako na kapag umabot ka sa antas 9, magkakaroon ka ng kapangyarihang pumatay ng isang celestial. Matapos ang maikling labanan, napatunayan niya na ang lakas ni Severin ay kasing tindi ng sinasabi ng iba.
Tunay na siya ang pinakamalakas sa kanyang antas at may kakayahang pumatay ng mga mas mataas pa ang antas kaysa sa kanya. Karaniwan hindi magiging problema si Severin para kay Anstora, ngunit ang kanyang katawan ay naipit sa loob ng napakaraming taon at hinihintay niya ang pagkakataon na maging immortal sa panahong ito ng Golden Era. Ginamit niya ang teknik mula sa Celestial Demon upang akitin si Daryl na maging isang Devil Cultivator at tinukso sina Hora at Gren na makipagtulungan sa kanya. Sa katunayan alam niya kung ano ang nasa isip ni Daryl, Hora at Gren. Ginagamit lamang nila siya upang lumakas at pipigilan siya na maging immortal kapag dumating ang tamang oras. Ngunit walang nakakaalam na ang tunay niyang layunin ay hindi ang maging isang immortal. Matapos magsanib ang kanyang tunay na katawan sa kakaibang sangkap, naging kasing lakas siya ng isang immortal. Kaya nabigo ang Green Emperor na patayin siya at nagawa lamang siyang ikulong sa Realm Gate gamit ang mga batas ng langit at lupa. Ang iba pang mga Celestial mula sa nakaraan ay hindi rin siya pababayaan. Kabanata 2840. Sa plano ni Anstora lalamunan niya ang bawat nabubuhay na nilalang sa Blue Realm kapag ang kanyang tunay na katawan ay nakalaya mula sa selyo. Pagkatapos nito malaki ang tsansa niyang maging Panginoon ng mundo. Ngayon na dumating na ang dakilang kapahamakan at ang simula ng Golden Era, si Severin ay isang salik na hindi niya inaasahan sa kanyang plano at nagulat siya rito. Hindi mahalaga kung maging immortal man siya o hindi. Matapos magsanib sa asensya ng Extraterritoriality Celestial Demon, ang kanyang katawan ay lumikha ng isang misteryosong sangkap. Hindi ito kilala ngunit kahit ang isang Celestial ay hindi kayang patayin si Anstora. Maliban na lamang kung pilitin itong gamitin ang kapangyarihan ng ilog ng oras. Kaya ang pagiging Panginoon ng mundo ang tunay na layunin ni Anstora. Noong sinaunang panahon, nang umiiral pa ang Celestial Domain, ang Blue Realm ay isa lamang bahagi ng lugar sa domain. Ang mga batas ng langit at lupa ay maayos at perpekto. Ang isang Level 9 Supreme Paragon ay kailangan lamang umakyat at ilabas ang kanyang banal na pilosopiya upang maging isang Celestial. Nang masipsip ni Anstora ang alaala ng Extraterritoriality Celestial Demon, nalaman niya na sa hindi malamang dahilan, bumagsak ang Celestial Domain at nahati sa tatlong bahagi. Ang pinakamalaki ay nanatiling Celestial Realm, habang ang dalawa ay naging Blue Realm at ang mundo ng mga Devil Cultivator. Ang Extraterritoriality Celestial Demon ay isang tunay na immortal mula sa mundo ng mga Devil Cultivator. Natagpuan niya ang Blue Realm at binalak nitong sakupin ang lupain at maging Panginoon ng mundo. Ngunit pinigilan siya ng Green Emperor at pinatay. Umiling si Baldwin at tinitigan si Severin sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding intensyon na pumatay. Bilang isang nabuhay mula pa noong sinaunang panahon, marami na siyang nakitang mga henyo, ngunit wala pa siyang nakitang kasing lakas at talento ni Severin kahit pa ang kanyang tunay na katawan ay nakulong sa lupain ng mga ninuno. Hindi ko na siya maaaring hayaang mabuhay pa, naisip ni Baldwin habang binibigyan si Severin ng nakamamatay na tingin. Ang demonic energy sa paligid ng kanyang katawan ay naging marahas. Ang nakakatakot na mga batas ng pagkawasak ay nag-alon sa kanyang palad. Itinaas ni Baldwin ang kanyang kamay at ibinato ito kay Severin. Lumikha ito ng matinis na pagsabog. Ang pulang kulay ng mga batas ng pagkawasak ay naging isang napakalaking sinag na may hindi masukat na kapangyarihan habang sumugod ito kay Severin. Dinilaan ni Severin ang kanyang tuyong labi. Mahigpit niyang hinawakan ang Loren Divine Blade. Biglang kumalat ang kapangyarihan ng kanyang antas, 6 na Supreme Paragon at tinaboy ang lahat. Ang malakas na hangin ay umihip sa kanyang mahabang buhok. Mamatay. Walang pag-aalinlangan itinaas niya ang kanyang espada at sumigaw bago sumugod. Sa isang iglap napakaraming banal na teknik at kakayahan ang naganap sa himpapawid. Ang Dharma Energy, Stellar Punch, Sky Soil Heptagold Sword Energy, at 5 Element Strike. Hindi mabilang na banal na aura ang nagbanggaan sa kalagitnaan ng himpapawid. Sa sandaling iyon ang espasyo ay gumuho at lumitaw ang 4 na elemento. Kahit bahagi siya ni Anstora, si Baldwin ay isang level 9 na kumpletong yugto ng Supreme Paragon lamang. Gayunpaman mas marami siyang karanasan sa labanan at alam kung paano gamitin ang mga banal na teknik ng higit sa isang karaniwang Supreme Paragon. Kahit hawak ni Severin ang Loren Divine Blade,
Wala sa kanila ang nagkaroon ng malinaw na kalamangan. Ang nakakatakot na shockwaves ay tumama sa dagat at lumikha ng napakalaking alon. Ang nakakakilabot na aura ay mararamdaman kahit 10,000 milya ang layo. Sa kabilang panig nagsanib sina Heath at Mona upang labanan si Seren. Ang labanan ay matindi at walang nananaig. Samantala sina Adrian at Gren, ang dalawang semi-immortal, ay naglalaban na sa itaas ng Nine Heaven. Bawat atake ay pumupunit sa kawalan, sumisira sa mga batas at maging ang langit at lupa ay nagbabago ng kulay.